A blessed Tuesday morning po sa bawat isa. Good morning, good morning, good morning. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo ay narito pa rin sa ating Seeking God in the Morning, ang ating daily morning devotion. At tulad ng dati, no? Tayo ay magpapatuloy sa ating series na nasimulan natin ngayong month of July. Ayan. So, narito ako ngayon sa aming sala. Ayan. Mapagpalang umaga sa aking anak. Thank you for sharing this live. At tulad ng dati, no, bago tayo magsimula ng ating gawain, tayo po muna ay yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, maraming salamat sa napakagandang umaga na kaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa panibagong kalakasan na taglay namin at sa pagpapatuloy, Panginoon, ng gawain ito. Maraming salamat, Panginoon, sa kalakasang kaloob mo sa bawat isa sa amin. At patuloy po namin hinihiling ang iyong presensya, ang iyong pangunguna, Panginoon, sa gawain na ito. Gabayan mo po ako, ang iyong lingkod, na siyang magbabahagi ng iyong mga salita. Tulungan mo, Panginoon, na maibahagi ko ang iyong mga salita ng tama at may karunungan. At patuloy ko rin hinihiling ang iyong pagpapala at pag-iingat sa bawat isa na nakakasama namin sa gawain na ito. Sa mga taong nanonood ng live na ito, nanonood ng replay ng live na ito. Patuloy mo po silang pagpalain, palaguin sa kanilang pananampalataya at patuloy, Panginoon, na maging liwanag saang dako man sila, Panginoon, naroon sa mga oras na ito. Ama, hinihiling din namin ang iyong mapagpalang haplos sa iyong mga anak na dumaraan sa mga pagkakasakit, mga pagsubok sa buhay, mga nagpapagaling, Panginoon. Patuloy kong binabanggit si Daddy na haplusin mo po ang kanyang paa at patuloy mong ibalik sa tamang lakas at normal, Panginoon, ang kanyang paglakad. Gayon din, Panginoon, patuloy namin hinihiling ang iyong pag-comfort at paghaplos sa pamilya Bedania, sa aming mga kapatid sa Nueva Ecija, sila Grace. Patuloy namin hinihiling na yakapin mo po sila, Panginoon, sa panahon na ito na pinagdadaanan nila ang kalungkutan, Panginoon, ang pagkawala ni Pastor Arnold, ang kanilang kapatid. Hinihiling namin, Panginoon, ang buong pamilya na patuloy na magkaroon ng kalakasan at patuloy mo po, Panginoong, i-comfort sa panahon na ito. Ama, patuloy din namin hinihiling ang iyong gabay, Panginoon, sa lahat ng aming mga suliranin at nakikita mo po, Panginoon, ang pinagdadaanan ng bawat isa. Hindi man namin alam, Panginoon, ang mga sitwasyon ng bawat isa, pero ikaw po ang nakakakita at ikaw po nawa ang tumugon, Panginoon, sa lahat ng mga pangangailangan ng iyong mga anak sa mga oras na ito. At muli, Ama, patuloy kaming humihiling ng iyong gabay at pagpapala at gawin mo po nawa kami laging karapat-dapat sa iyong banal na harapan. At muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mapagpalang umaga po ulit, no, sa ating lahat. Tayo ay magpapatuloy dito sa ating gawain nga, no, na nasimulan natin, no, na virtue in action. The quiet power of a godly life. Ayan. At dito sa ating day 4, no, ang title nitong ating day 4 ay Ang Lakas ng Pusong Mapagpakumbaba. Napakahalaga po, no, ng humbleness sa isang tao. Ayan. Ito ay hindi tayo magiging kalugod-lugod sa harap ng Panginoong Diyos kung wala tayong mapagpakumbabang puso. Pero bago tayo magpatuloy, no, let's have a recap first, no, doon sa ating tinalakay kahapon sa ating day 3 na pinag-usapan
no, pinag-usapan natin yung katatagan o steadfastness mula sa buhay, no? Binigyan natin ng example or ginawa nating inspiration, no, kahapon, yung buhay ni Maria, ang ina ng ating Panginoong Diyos nung siya ay nagkatawang tao, no, dito sa mundo, at natutunan natin na ang tunay na quiet power ay ang kakayahan na manatiling kalmado, no, at nakatuon sa ating Diyos sa gitna ng pressure, no, dahil syempre yung nung ibinalita sa kanya yung kanyang gampanin, no, ito ay hinarap ni Maria ng may katatagan at may pagpapakumbaba sa ating Panginoong Diyos, no? Pinanghawakan niya ang salita ng ating Panginoong Diyos. Natutunan natin na ang halaga ng ang halaga ng pagbubulay-bulay, no, sa salita ng ating Panginoong Diyos sa pagpapadala ng or pagpapatatag, no, sa ating emosyon sa kabila ng mga kaba. Ayan. So sa atin, lagi tayong humaharap, no, sa mga pagsubok. Habang nabubuhay tayo, laging may pagsubok dito sa ating buhay. Pero napakahalaga ng pagiging kalmado at pagkapit natin sa salita ng ating Panginoong Diyos. So yan yung ating pinag-usapan kahapon dito sa ating topic na steadfastness, no? Yung ating day 3. Ngayon dito tayo ulit sa day 4. Basahin ko ulit yung title ng ating day 4, ang lakas ng pusong mapagpakumbaba. Yan. So, humbleness. Yan. At ang ating teksto ay matatagpuan natin sa aklat ng Lucas, Kapitulo 14, versikulo 11. Ayan, meron tayong dalawang Bible verse. Ang unang verse natin ay Luke chapter 14, verse 11. At ito po yung sinasabi sa King James Tagalog Version. Sapagkat ang sinumang nagmamataas sa kaniyang sarili ay mabababa, at ang nagpapakumbaba sa kaniyang sarili ay matataas. Ayan. At ang ikalawa po nating bersikulo na pagbabatayan ay matatagpuan naman sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 22, versikulo 4. Ayan, so Proverbs chapter 22, verse 4. At ito po yung sinasabi sa Tagalog version ng King James. Ang kababaan ng loob ay pagkatakot sa Panginoon. May kalakip na mga kayamanan at karangalan at buhay. Amen. Napakagandang mga bersikulo na ating nabasa. Pagpalain nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasa ng banal na kasulatan. Ayan. Sa ating paglalakbay ngayong linggo, no, nakita natin na ang impluwensya ay hindi tungkol sa kung gaano tayo kalakas mag-utos. Ayan. Dito kasi sa mundo natin, no, pag boss ka, pag ikaw yung nasa posisyon, parang feeling natin ikaw yung taong maimpluwensya. Pero ito po ay kabaligtaran, no, sa kingdom of God. Ito ay inverted, no, kabaligtaran. Ang ating leadership model, no, ay inverted, no, sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Ang pinakamababa, ang siyang pinakamataas sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Ang pagpapakumbaba o humility ay hindi kahinaan. Ito ang pagkilala natin na ang ating quiet power ay hindi sa atin kundi sa ating Panginoong Diyos. Amen. Napakagandang paalala ito, no, sa bawat isa sa atin. Ang isang taong mapagpakumbaba ay madaling turuan. Totoo yan, no? Lalo na sa atin na mga ina, mga magulang na na-experience natin na magdisiplina ng ating mga anak. Napakahalaga, no, nung pagpapakumbaba ng mga anak natin sa atin dahil hindi sila susunod sa atin kung wala silang ganitong damdamin, no? Magiging defensive lang sila lagi, no? At laging
hindi mabubuksan yung kanilang pag-iisip, no, sa direksyon ng ating Panginoong Diyos. So napakahalaga sa isang tao na siya ay mapagpakumbaba. Ito yung puso na nagtataglay na may influence dahil hindi ito nakikipagkompetensya sa iba. Ayan. So, isa rin, no, sa gusto kong tignan natin dito, no, yung ang ating Panginoong Jesus. Pero bago dyan, no, may babasahin din akong verse na matatagpuan natin sa Aklat ng Pilipos, Kapitulo 2, versikulo 5 hanggang 8. Ayan. Na kayo'y mga karoon ng isip na ito na kay Kristo Jesus naman, na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na dapat panghawakang mahigpit ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagamat nasaan yung alipin, ay nagpakababa sa kanyang sarili na masunurin hanggang sa kamatayan. Oo, kamatayan sa krus. Amen. Amen. Pagpalain nawa ng Panginoong Diyos, no? Muli yung pagkabasa nitong 3 bersikulo. Dahil ang ating Panginoong Jesus, siya yung pinaka-ultimate example natin sa pagpapakumbaba. Siya ay Diyos, no? Pero sumunod siya sa will ng ating Panginoong Diyos na dumaan, no? Mag-sacrifice sa krus para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ayan. So, sa ating paglalakbay ngayong linggo, no, nakikita natin ng impluwensya ay hindi tungkol sa pagiging boss, kundi sa kingdom of God, ang pinaka mababa ang siyang pinaka mataas. Ang pagpapakumbaba o humility ay hindi kahinaan, ito ay ang pagkilala na ang quiet power ay galing sa ating Panginoong Diyos. Ang pinakadakilang halimbawa nito, no, yung binasa nga natin, no, ang ating, at saka binanggit ko kanina, ang ating Panginoong Hesukristo. Alam niya ang tindi, no, ng pagdurusahan niya sa harapan na sa krus, no, pero hindi siya nagreklamo. Bagkus buong puso niyang sinunod ang kalooban ng Ama sa langit dahil alam niyang ito ang paraan upang tayo ay maligtas. Amen. So, napakagandang halimbawa na ipinakita ng ating Panginoong Jesus, no, yung kanyang pagsunod sa nais ng ating Panginoong Diyos. Sa mga kababaihan, meron din tayong isang inspiring example mula sa Biblia. Ito ay si Esther, no? Isipin natin si Queen Esther, na mababasa natin sa Esther chapter 2 verse 15. Kahit siya ay naging reyna, hindi niya tinalikuran ang kanyang pinagmulan. Ayan, siya ay nakinig sa payo ni Hegai at masusing sumunod sa tagubilin ni Mardocheo. Kahit siya ang reyna, no, syempre mas mataas siya, no, dito sa kanyang mga kamag-anak na ito, pero nanatili siyang teachable at mapagpakumbaba. Ang kanyang pagpapakumbaba ang nagbigay sa kanya ng karunungan upang iligtas ang kanyang bayan. Hindi siya nagmagaling, no? Sa halip, nag-ayuno siya at nanalangin. Ipinapailalim niya ang kanyang posisyon sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Amen. Amen. Napakaganda itong ating tinatalakay ngayon, no? At napakahalaga na paalala sa bawat isa sa atin, yung kababaang loob. So, ngayong araw na ito, merong hamon, no, sa bawat isa sa atin. So, ang hamon na ito, no, ay magsasagawa tayo ng act of difference. So magbigay daan, no? Magbigay daan sa opinion o kagustuhan ng ibang tao. So let other people, no, yung kanilang opinion ay
bigyang pansin natin, lalo na kung kasama mo sa bahay o sa trabaho, no? So pakinggan natin nang walang reklamo o walang hidden agenda. So hayaan natin, no, yung ibang tao ang mapapurihan o mapansin, no, sa araw na ito. I-practice natin yung humility. Humility by intentionally putting someone else's needs or ideas above our own just to honor them. Yan. Ayan ang ating in-action challenge na kailangan nating i-take, no, sa umagang ito. Sa ating conclusion, ang tunay na impluwensya ay hindi nasusukat sa kung gaano tayo kataas sa tingin ng tao, kundi sa kung gaano tayo kababa sa harap ng ating Panginoong Diyos. Kapag tayo ay nagpapakumbaba, binibigyan natin ng espasyo ang Panginoong Diyos para sa mga para siya ang mag-angat sa atin sa tamang panahon. Ayan. Amen, amen. So, napakagandang pinagbulay-bulayan natin sa umagang ito. At tomorrow, no, tatalakayin naman natin yung ating day 5, no, na topic. So, muli mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. At bago tayo magtapos dito sa ating morning devotion, tayo po muna ay yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, maraming salamat sa iyong mga salita na aming napagbulay-bulayan. Maraming salamat sa aming Panginoong Jesus na siyang nagpakita ng napakagandang example sa amin ng humility, Panginoon, at pag-ibig. Tulungan mo, Panginoon, na ang bawat isa sa amin ay magkaroon ng kababaang loob at patuloy na magtiwala sa iyong kilos, sa iyong gawa sa aming buhay, dahil alam namin, Panginoon, na ikaw ang siyang mag-aangat, Panginoon, sa bawat isa sa amin upang patuloy na mapapurihan ang iyong banal na pangalan. Panginoon, ikaw po nawa ay laging kumilos sa aming puso, sa aming isipan, at tulungan mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay laging maging karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. At muli, ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. A blessed morning po ulit sa ating lahat. And see you again tomorrow. And don't forget our evening devotion sa pangunguna ni Sister Kathleen. Ayan. At again, to God be all the glory. Take care and God bless.